Alas 2:30 nagkatigom patawag yun si Governor Aris Aumentado og tigom between with the city na hopefully come up with one position on how we'd like to proceed to address the concerns raised by Tagbilaranos and Boholanos on the issue sa Banati nga napukaw manggutani. Of course, everybody naay kahadlok nga mahitabo ang unsay nahitabo sa ubang probinsya, mahitabo pud nato nga dunay similarity gyud. Now in that meeting diha ang taga create national NCCA Bohol, diha ang mga stakeholders, daghang kalain-lain gyud, diha ang nag-design si Architect Nino, diha si Engineer Cubi, daghan kaayong mga stakeholders sa mong project. Sa city, ma'am? Sa city, diha, full force ang city government, na ilang planning, na ang ilang lawyer. So, nagkahiusag yun in that meeting, something has to be done with the original plan. Meaning, usa ang concern sa mga nangaten gahapon nga we have to do something nga mamitigate gyud ang atong gikahadlokan, nga di gyud mahitabo ang atong gikahadlokan. Series of meetings and mahitabo pa diha, pero dili na gyud mo proceed definitely ang original nga plan. Naay mga options, dili lang ko mo padayag ninyo karon kung unsay mga options kay ma-preempt nako, but the governor and the city mayor will come up with a unified statement on how to proceed unsay mga next steps nato sa maong project. How soon man ni ma'am come sila? We are looking at a 2-day timeline. Magkakama sila tomorrow. Yeah. 2-day timeline. So, in fact, nakakita naman ko sa ubang pong mga input sa maong statement, but they will come up with one tomorrow. Pero sa imuhang lantaw, ma'am, doon ay mahitabo nga revision totally scrap. Dili totally scrap. Kaya nga no, kung totally scrap, nag-preempt na kuha, kung totally scrap, katiwangwang. Why telepan? Di, nakatiwangwang siya nga. It might create also certain risks. Kung dili siya. Kaya ang sunod nga plano is na mitigating mangyod kanang pugnan gad ug unsay mahitabo nga mga atong gikahadlukan. So we might as well finish it kaysa unfinished siya. So paboto na siya. Okay, thank you. Padayon na ang kahadlok o kabalaka sa mga residente ug netizens kalabot sa grabing pagkapahak sa Banati Hill. Human mikatap ang mga hulagway sa dakong pagkapahak tungod sa pagkubkob alang sa kontrobersyal nga Central Visayas Regional Cultural Hub nga proyekto. Among proyekto gipasiugdahan sa Department of Public Works and Highways DPWH ug National Commission for Culture and the Arts kun NCCA. Mo'y gitumbok nga hinungdan sa pagkapahak sa maong bungtod nga naghatag og dakong resgo sa landslide ug flash floods ilabi na sa mga residente sa tiilan sa bukid. Sa labing uwahing kalambuan sa isyu, mibutyag si Attorney Gigi Biliran sa environmental watchdog nga Baywatch atol sa interview sa Quintas Clara sa DYTR kagahapon nga ang City Hall sa Tagbilaran dunay tulubagon sa nahitabo sa Banati Hill tungod kay sila ang nag-issue og building permit alang sa proyekto. Well, ang city napoy sila liability tulubagon kay nag-issue mo sila building permit without checking, without considering nga Banati Hill na siya. Tungod lang kay na ECC na tungod tingali kay na ay mga papel, no? Na ay mga papel mo lagi na question na good. So if you look at the luoy kaayo ning tan-aw atong Banati Hill. Giawhag usab ni Attorney Biliran ang mga lumulupyo sa Barangay Buol nga magpabiling vocal o musulti sa ilang kabalaka kalabot sa pagkapahak sa bungtod. Gani gisugyot ni Attorney Biliran ang solusyon nga ang city government kinahanglan mag-inak og ordinansa nga ideklara ang Banati Hill isip usa ka geological site aron maprotektahan kini. People of Bool should be vocal about this. Sila yung number one unta nga mag-rally dito sa ubos ba, mag-rally sa city, undangon ni. Pero I don't hear anything from them. Giingon usab ni Biliran nga miangkon ang DPWH nga naglandslide gyud diha sa dapit. Pero may kontra na ang location nga mong gi-question. Ni-admit ang taga DPWH nga nag-landslide ang one side na. Pero no mo ako nung balhin sila sa other side. Ngunit ko, hello, nga naman di pod mag-landslide sa other side.
So anak ka, ingana ka fragile ba ang Banat Ihil? Sa pikas bahin, gibutyag ni Atty. Biliran nga dunay plano nga tukuron nga Padre Pio Shrine sa mismong Banat Ihil. Nakadugang kini sa kabalakas sa mga residente. Gani sa una, dunay plano nga tukuran og Hall of Justice ang Banat Ihil apan wala pa kini balita. Matod pa ni retired Judge Susing Arcamo, gigahinan kini pondo gikan sa General Appropriations Act kun gaa alang sa pagtukod sa usa ka 5-story Hall of Justice. Then diha na ni budget ato gipakita nako nga mura gibudgetan nato sa gigahinan nato no sa Supreme General Court? Appropriations Act General Appropriations Act. para pagtukod sa Hall Building. of Justice. Okay. Unya, So mo na akong update nga mo na akong last nga nahibawa no o napabad ang budget ana para sa Hall of Justice. Suman ni Arcamo ang original nga plano sa Hall of Justice adto unta sa Kabawan. Human mi offer ang kanhi mayor o karon congressman nga si John Jesnel Babaya. Apan matod ni Arcamo, ang plano ni kanhi Congressman Chato mao ang pagbalhin niini sa Banat East Side. Para sa plano diha sa Hall of Justice na ibalhin diha sa Banat may Banat sa ato pa, apparently, Judge, wa mapurso tong kuan katong unang plano nga adto sa Kabawan, even with the offer coming from the city ni former Wala. Mayor Babayap. wala makustro kay ang plano ni Congressman Sato sa una ibalhin diha sa may Banat side. Apan, lahi sa bang pamahayag ni Atty. Biliran nga wala gi-identify nga Banat Ihil ang Hall of Justice ug ang Kabawan nga proposal matod pa niya misunod lang dihang dunay misupak. Kuan na later na ng kuan. Later naman ka ng Banat ha? Later ng proposal sa Kababawan. Unsa mo Kaya giun? na post. Unsam day una gyud? Wa i-identify. Wa Pero gi-identify pud yung site. Wa pud miingon nga sa Banat Ihil. Mao ba? Ingana ba, Judge? Hindi ko na Wa ko ba, wala natin. kuan judge. Wala I'm not aware of that. Basta ang imo nahibuan kator ang gi-propose sa city nga adto sa Kabawan. Pero attorney, But that came later na sir atong diha ni mga opposition. pero unsa man ni attorney? Kalabot sa Central Visayas Regional Cultural Hub, gibutyag ni Atty. Biliran nga adunay report nga ang proyekto giingong nagkantidad og 6 bilyones ka pesos. Apan ang Bohol Association of Culture Heritage kun BAC nakadawat og suwat niadto pang 2023 gikan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kun TIAZA nga walay pondo ang maong proyekto. Ang funding ana is for 6 billion. 6 billion. But the BAC received a letter from the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Zone Authority nga why Yes, funding. Why funding? They cannot give the 6 million to the BAC. 6 billion. Billion. Oh. 6 billion to the BAC. Ang nagpadayong isyu sa Banat Ihil nagsilbing hait nga paghinumdom sa peligro sa kinaiyahan og sa kaimportante sa pagbalanse sa kaluwasan sa komunidad batok sa mga development project ilabi na sa mga dapit nga sensitibo sa kinaiyahan.